Vincent POV. Sino kayo? Malakas na tanong ni Ralph, ang ex-boyfriend ng kapatid ko. Hey, my dear cousin. Ngisi ni Clarence. Nang mukha nitong parang addict dahil sa itsura nito. Mabalbas na ang mukha nito at mahaba ang buhok. Mukhang hindi naliligo dahil sa magulo ng buhok niya. Long time no si Attorney De La Burgos. Ngumisi ito sabay halakak na parang nababaliw na. What do you want? Matigas na sambit ko. Wow, matapang ha? Hindi katulad mo duwag, sagot ko. Kuya Vincent, sigaw ni Ralph. Dinaluhan niya ako dahil sa pagbaril ni Clarence sa braso ko. Dablis lang naman yun. Tigtatapang-tapangan ka lang naman dahil may armas at sindikato kang kasama. Lampa ka rin lang naman, buwisit. Matapang na saad ko. Galit niya akong tinutukan ng baril pero sa itas niya ipinutok ang hawak na baril. Hindi kita papatayin agad dahil ang gusto ko pahirapan ng husto dahil sa kayabangan mo. Utang ina mo, gago. Dumagungdong ang malakas nitong boses sa loob ng private room sa isang restaurant. Igaganti ko ang pinsan ko sa pambubugbog mo sa kanya noon dahil ayaw mo sa kanya para sa baliw mong kapatid. Galit na sigaw nito. Hindi baliw ang kapatid ko. Wala kang karapatang sabihin yan sa kapatid ko. Kung sino man sa inyong baliw, ikaw yun. Ikaw ang baliw. Ganting sigaw ko. Mabilis akong pinadapa ni Ralph nang barilin na naman niya ako. Hindi naman ako takot na mamatay dahil kasama na yun sa larangan ng aking propesyon bilang isang abogado. Pero lalaban ako hanggat kaya ko. Hindi ko hayaan ang sarili ko na mamatay na lang nang hindi ko malang maipagtanggol. Kuya Clarence, stop it. Hindi mo kailangan maging marahas. Pwede namang pag-usapan ng maayos, hindi ba? Hindi ako nakipagkita kay Kuya Vince para gantihan siya. Nakipagkita ko dahil gusto kong malaman ang kalagayan ni KitKat. Huwag mong gawin ito kuya, awat ni Ralph. Gago ka, kaya ba hindi mo sinabi na magkikita kayo ng gagong yan? Dahil lang gusto mong makita ang baliw na babaeng yun? Hindi ka niya mahal. Tandaan mo, hindi ka niya mahal. Malakak na naman ito. Pagkatapos ay nagpaulan na naman ng putok ng baril sa paligid. Nang maubos ang bala, basta na lang niyang tinapon ang hawak na baril. Nagkalat ang mga kakaserve lang ng mga waitress sa pagkain dapat namin ni Ralph. Nagtalsikan dahil siya pamamalo ni Clarence sa hawak na baseball bat sa mesa. Kahit kailan gago talagang lalaking to. Kuya Clarence please, ayoko ng gulo. Huminahon ka, awat ni Ralph pero ang gago pinalo niyang pinsan niya ng baseball bat. Natumba ito at narinig kong napaigik sa sakit. Mabuti at sa katawan niya itinama, hindi sa ulo. Ako naman ang sinunod niya. Pero naging alerto ako. Kumuha ko ng upuan at yun ang ginawa kong panangga. Naalala ko na ganito rin ang eksena noong nasa bataan kami na magkakaibigan. May mga nagsidatingan at nagkagulo na sa loob. Hindi ko alam kung kalaban ba o kakampi ang mga pumasok sa loob. Bago pa ako mapalo ng hawak na baseball bat, inunahan ko na siya. Mabilis ang galaw ko at lumapit sa kanya. Sipa kaagad ang ginawa ko na out of balance ito at nabitawan ng hawak na baseball bat. Hinanda akong sarili ko sa pagsugod nito pero nagulat ako na may tumarak sa likod ko. Isang kutsilyo yun. Napadaing ako sa sakit. Hindi ko nakitang pagsugot sa akin ni Clarence. Nakipagsuntukan ako sa kanya. Hindi pwedeng hindi ako makaganti. Hindi pwedeng hindi ko may pagtanggol ng sarili ko. Nagpalitan kami ng suntok. Walang gustong magpatalo. Buwisit ka. Tinik ka talaga sa buhay ko. Suntok niya sa buka ko. Salot ka sa mundong ito. Sad ko rin. Sapak ang ginawa ko sa kanya. Agad kong sinundan ng malakas na suntok. Kuya Vince, sa likod mo! Sigaw ni Ralph pero huli na dahil napalo na ako ng kasama ni Clarence. Natumba ako sa sahig. Ramdam kong kirot ng ulo ko. Tama na, huwag niyo siyang saktan, Kuya Vince. Ayos ka lang? Sigaw ni Ralph. Umagos ng masaganang likido sa aking pisngi. Nahilo na rin ako pero hindi ako pwedeng magpatalo. Kaya ko to. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito na lang. Kinuwelyuhan ako ni Clarence, patayo at malakas niya akong sinuntok sa mukha. Kahit na masakit ang ulo at katawan ko, nagawa ko pa rin na gantihan siya. Mga tanga, hawakan yung kamay ng gagong yan. Pinapanood na lang ba niyo ako nasaktan ng gagong to? Putya! Pilit na sigaw ni Clarence. Ilabas niyong lalaking yan, baka mapatay ko pa. Utos pa ni sigaw ni Clarence sa tauhan niya para ilabas ang pinsan niya. Kuya Clarence, tama na. Maawa ka kay Kuya Vince. Tama na. Napadaing na naman dahil sa panununtok nila sa sikmura nito. Nilabas nila ito habang ilan ay hawak na nilang magkabilang kamay ko.
Nagpumiglas ako pero malakas sila. Wala akong ibang hiling kundi ang kaligtasan ng mag-iina ko. Mawala man ako dito sa mundo, alam kong ligtas sila sa poder ng grandparents ko. Sorry mahal, dahil hindi na kita mabibilihan ng mga gusto mong pagkain. Sorry dahil hindi na kita masasamahan sa paglilihi mo. Hindi na kita masasamahan sa pagpupuyat. Hindi na kita maasikaso dahil baka hindi na ako makakauwi ng buhay. Ah, napaubo ako sa pagtadyak nito sa sikmura ko. Tinanggap ko lahat ng suntok, sipa at tadyak niya sa akin. Ang yabang-yabang mo. Wala ka rin palang binatbat? Putang ina mo. Suntok ulit sa mukha kong pinadapo nito. May lumabas na ring dugo sa labi ko at pumutok ng kilay ko. Hinila niyang buhok ko pataas. Kung hindi man mapapasakin si Bebang, mas mainam na ikaw na lang mawala sa mundo. Walang sasaya sa ating lahat. Let's suffer in hell. Kill me if you can, pero kung hindi mo ako mapatay, akong papatay sa'yo. Hirap ni hirap kong sambit. Tumawa ito ng malakas. Padaskol niyang binitawan ng buhok. Nagalit to na sinabi ko kaya sunod-sunod na suntok na naman ang natamo ko sa katawan ng mukha. Ang yabang mo, mamamatay ka na nga, ang yabang mo pa rin. Tang ina mo ha? Siya pa ulit sa mukha ko. Hindi ako makaganti dahil mahigpit nila akong hawak. Hindi ako makagalaw. Masakit ng ulo ko. Idagdag pang kutsilyo na nakasaksak pa rin sa likuran ko. Hilong-hilo na ako pero hindi pwedeng panghinaan ako. Nagulantang ang mga nandito sa loob dahil sa biglang pagdating ng mga pulis. Walang kikilos, itaas niyong mga kamay niyo, sigaw ng isang pulis. Nabitawan nila ako at mukhang gusto pa nilang tumakas at makipaglaban pero isa-isa silang pinaputukan ng mga pulis sa mga hita nila. Kita kong pagtumba nila bago ako nawala ng malay. Samantala, pinalabas siya ni Clarence. Inawat niya ito para hindi na masaktan lalo si Vincent. Pero sinaktan lang siya ng mga tauhan nito. Buisit ka, sigaw ng isipan niya. Kinaladkad siya at basta na lang siyang pinabalyang tinulak palabas ng private room dito sa restaurant. Hindi niya alam na sinundan pala siya ni Clarence at hindi niya alam na may alitan pala sila ni Vincent. Kung alam lang sana niya, dapat naging maingat siya. Pero huli ng lahat at nasukol na nila si Vincent. Ang pakailan talaga niya ay malaman kung kamusta na si KitKat. Gusto niya itong makita ayun lang at wala ng iba pa. Pero hindi niya akalain na ganitong mangyayari. Mukhang napahamak pa yata niya ang kuya ni KitKat. Gumapang siya sa gilid para magtago dahil kahit sa labas nagkakagulo at may putukan pa. Tumawag na siya kaagad ng pulis. Sana bilisan ninyo, baka mapatay nila si Atty. De La Burgos, sabi niya. Gulat na gulat siya nang may sumabog. Gaan ba karaming tauhan ni Clarence? Ganito na ba siya kasama para manakit at pumatay ng tao? Wala naman sa isip niya nagantihan ng kuya ni KitKat sa pambubugbog niya sa kanya noon. Naintindihan niya ito dahil sa pagprotekta sa nag-iisa niyang kapatid. Nasa gilid lang siyang nakatago na pinapakinggan ang palitan ng mga putok ng baril at mga nagkabasag-basag na gamit sa loob. Napaigtad siya na may bumagsak sa tabi niya. Isang lalaki. Agad rin itong nawala ng malay. Sa takot niya na baka madamay siya sa gulo, agad niyang kinuha ang baril na tumilapon sa tabi niya para sa protection niya. Boss Vincent! Rinig niya na may sumisigaw. Nasa tapat na siya nito nang makita siya. Agad niya itinaas ang mga kamay niya. Hindi ako kalaban. Ako ang kasama ni Kuya Vincent sa loob. Tinangin nila ako palabas ng private room. Hindi ako kalaban. Huwag mo kong barilin. Kinakabahan niya sabi. Kabado na siya sa takot. Kaya naisip niyang sabihin na boyfriend siya ni KitKat, kapatid ni Vincent. Tangina, rinig niyang mura ng lalaki. Kita niyang pagtalsik ng dugo sa braso nito. Agad niyang hinila ito patago sa gilid. Umanda naman siya para kung sakaling may susugod sa kanila, alerto siya. Finally, dumating na rin ang mga pulis, saad niya. May kasama na ring ambulansya. Nagkagulo ulit dahil sa pagdating ng mga pulis. Sunod-sunod ulit ang putukan sa paligid. Ayaw talagang paawat ng mga tauhan ni Clarence. Hindi niya alam na sindikato yatang pinsan niya. Gago, dinahilan pa niya na igaganti siya kay Vincent sa pambubugbog niya sa kanya noon. Walang kikilos, itaas siya mga kamay. Nagulat silang dalawa ng kasama niya. Hindi po kami kalaban sir, ako po tumawag sa police station kanina. Kasama ko po si Kuya Vincent, Attorney De La Burgos. Nasa loob si Attorney De La Burgos. Tulungan niyo po siya. Agad na sambit niya, kabado ang boses niya sa takot. Ngayon na nga lang siya nagpakita sa kabihasnan. Ganito pang mapapala niya. Kung sana alam niya kung nasaan si KitKat, hindi sana nangyari ang ganito. Kung makikita man niya ito, wala naman sigurong. Tangina, rinig niyang mura ng lalaki. Kita niya pagtalsik ng dugo sa braso.
Ito kaagad ang hinila niya patago sa gilid. Humanda naman siya para kung sakaling may susugot sa kanila, alerto siya. Finally, dumating na rin ang mga pulis, saad niya. May kasama na ring ambulansya. Nagkagulo ulit dahil sa pagdating ng mga pulis. Sunod-sunod ulit ang putukan sa paligid. Ayaw talagang paawat ang mga tauhan ni Clarence. Hindi niya alam na sindikato yata ang pinsan niya. Nasa loob si Atty. De la Burgos. Tulungan niyo po siya. Agad na sambit niya. Kabadong boses niya sa takot. Ngayon na nga lang siya nagpakita sa kabiasnan. Ganito pang mapapala niya. Kung sana alam niya kung nasaan si KitKat, hindi sana nangyari ang ganito. Kung makikita man niya ito, wala man sigurong masama kung kikidnapin niya para magsama na silang dalawa sa isla, kung saan siya namumuhay ng payapa ngayon. Tumahimik na ang kapaligiran. May 2 pulis na tumulong sa kanila. Nagulat pa sila ng sunod-sunod na putok ang narinig nila sa loob. Sana mahuli na si Kuya Clarence. Deserve niyang makulong. Hindi pwedeng makatakas na naman ito o mamamatay ka agad. Kailangan na muna niyang pagdusahan ng mga kasalanang nagawa niya. Agad silang inilabas sa restaurant at may mga sumalubong naman sa kanilang mga paramedic para mabigyan sila ng agarang gamot sa mga sugat nila. Nagulat siya sa dumating na SWAT dahil kasama nilang tito ni Vincent. Sinalubong agad siya ng kasama niyang lalaki. Boss, nasa loob si Sir Vincent at Clarence. Kailangan po na madakip sila sa lalong madaling panahon, boss. Rinig ang sabi ng kasama niya. Shit, it's Clarence again? Saad nito sa galit na tono. Papasok pa lang sila, akay-akay ng mga pulis ang 5 sindikato kasama doon si Clarence. What did my nephew do to you? Naganyanin mo na lang siyang saktan at pagbantaan. Gago ka? Malakas na sinuntok ng tito ni Vincent si Kuya Clarence. Kung hindi dumating ang mga hinayupak ng mga pulis na ito, patay na sana ang pamangkin mo. Matapang na sagot ni Clarence. Suntok ulit ang natamo ni Clarence sa pabalang nitong pagsagot kay Tito Roberto. Gago kang siraulo ka. Kapag ako nakalaya, ang pamangkin mo kaagad ang hahanapin ko. At hindi lang ganyan ang gagawin ko sa lampa mong pamangkin. Halakak ni Clarence na parang nababaliw na. Sinuntok ni Titong sikmura nito, napaubos siya sa sakit ng panununtok ni Tito Roberto. Hindi pa nakontento, sinapak ulit at sinipa. Inawat lang siya ng ibang mga pulis. Nagkagulo ng mga paramedic na makita nila nang wala ng malay si Kuya Vincent na buhat ng 4 na pulis. Kailangan ng mahigpit na bantay ng gagong yan para hindi makatakas. Susunod ako sa presinto mamaya. Habol pa ng tito ni Vincent. Nang maipasok si Vincent sa loob, sumunod na siya sa loob. Ganon din ang tito nito. Nagulat pa ito na makita siya. Ralph? Patanong na sambit ni Tito Roberto. Ako nga po, saad niya. Nagkwento na siya at sinisi niyang sarili sa nangyari kay Vincent. Bernadette POV. Nakatanggap kami ng tawag mula kay Tito Roberto na nagpanginig ng buo kong katawan. Gulat na gulat ako na halos mawalan na ako ng hininga. Umagulhol na ako ng iyak. Tama na iha, makakasama sa inyo ng bata sa sinapupunan mo ang pag-iyak. Alo sa akin ni Lola. Si Vincent po, gusto ko po siyang makita. Payagan niyo po sana ako sumama kay Lolo. Iyak kong hiling. Hindi pwede iha, nakakasama yan sa'yo. Dito lang tayo tintayin ang resulta. Tahan na, yakap sa akin ng matanda. Nanay, bakit ikaw iiyak ha? Anong nangyari, Grandma? Tanong rin ni KitKat. Ang kuya mo, nasa critical na kondisyon ngayon. Sinugod siya sa ospital. Ang sabi ng tito mo, nakipagkita raw ito kay Ralph. Ralph? Sinong Ralph? Gulat na tanong ni KitKat. Ang dating kasintahan mo, iha. What? Tumakbo ito palabas ng mansyon nila Lola pero bumalik din sa loob at tinanong kung saang hospital dinala ang kuya niya. Sama ako sa'yo, KitKat, agad na sabi ko. Hindi pwede, bebang, awat sa akin kaagad ni Lola. Please, Lola, mapapahama kayo ng baby sa sinapupunan mo sa ginagawa mo, iha. Mariin na sabi ni Lola. Huwag ka nga alis, nanay. Wawa naman si baby sa tiyan mo. Baka masaktan. Awat din ni baby Kyler. Gusto ko makita ang daddy niyang mga anak. Dito na lang tayo, nanay. Baka mapahamak ikaw eh. Awat din ni baby Yasi. Narinig ko ang sinabi ni Lola kay KitKat. Mabilis namang umalis si KitKat na hindi niya na siya lumingon pa. Ewan ko kung saan siya nag-aalala. Gusto ba niyang makita ang kuya niyang critical na kondisyon sa ospital o ang dating kasintahan niyang gusto niyang makita? Kahit na ano pa man sana ligtas si Vincent. God, dahil sa kakaiyak ko nawalan ako ng malay. Pagising ko nakahiga na ako sa kamang nakadextrose. Nilibot kong paningin ko sa paligid. Mag-isa lang ako. Nasaan kaya ako? Napabalikwas ako ng maalalang baby sa tiyan ko.
Hindi kaya napahamak ang baby ko. Baby ko, sana safe ka sa loob. Sorry ha, nag-aalala lang kasi ako sa daddy mo. Kaya nakalimutan ko may baby pala ako sa loob ng tiyan ko. Kapit ka lang ha, huwag kang makikijoin kay nanay kapag sad ako. Dapat ignore mo lang si nanay ha. Higa ka lang sa loob ng ovary ko hanggang sa pwede ka nang lumabas. Kapit ng mahigpit, baby ko. Kausap ko sa impis pang tiyan ko. Hinaplos-haplos ko pa para makasiguro na safe ang baby ko sa loob. Pero mayat maya napaluhan na naman ako nang maalala si Vincent. Kumusta na kayang lagay niya? Sana maayos lang siya. Sana hindi malala ang natamo niyang sugat. Gago ka, Clarence. Gago ka, sigaw ko. Sisiguraduhin naming mabubulok kayo sa kulungan nila Teresa at Jinky. Mga hayop kayo. Sigaw ko na naman na para lang akong tanga. Wala naman kami ginagawang masama sa inyo pero ganitong ginagawa niyo sa pamilya ko. Mga buwisit talaga kayo sa mundong bilog. Napatigil ako sa sinasabi ko nang biglang bumukas ang pinto. Mga luha ang mga anak kong pumasok kasama si Lala. Kasunod na pumasok si Lola na mukhang katatapos lang ang pag-iyak nito gaya ng kambal. Nanay, gising na ikaw? Iyak ni Baby Yasi. Alala po kami sa iyo, nanay. Malungkot na sabi rin ni Baby Kyler. Lola, hindi po ba napahamak ang baby sa sinapupunan ko? Tanong ko kaagad sabay haplos sa tiyan ko. Umiling naman si Lola. Makapit ang baby sa tiyan mo, Iha. Please be strong para sa mga anak ninyo ni Vincent. Lakasan mong loob mo para sa mga bata. Kawawa sila kung pati ikaw nagkakasakit o may mangyari rin sa'yo. Pakiusap ni Lola. Kakayanin ko pong maging strongest mother sa earth para sa mga anak ko. Pero hindi naman dadagdagan pang lugkot ng mga anak ko. Nanalangin na ako na sana ligtas si Vincent at makulong na si Clarence. Sabi ko naman, pero sa loob-loob ko, sobrang nasasaktan at nag-aalala sa kalagayan ni Vincent. Nandito lang ako sa lahat ng oras, Iha. Kinakaya ko lang din ang mga masasakit na balita. Pinili ko na lang na manalig sa Panginoon. Magpipray po kami, nanay, lola, para kay daddy sa baby sa tiyan mo, nanay. Sambit ni Baby Kyler. Very good mga anak ko, sabi ko naman. Lumingon ako kay Lola na mukhang mugto ang mga mata. Lola, si Vincent, kumustang lagay po niya? Maingat kong tanong. Nalungkot siya at bumalatay ang takot at sakit sa kanyang mga mata. Hindi ko pa alam, Iha. Ang sabi lang ng asawa ko, nasa critical pa siya at kailangan pa niyang operahan dahil sa mga natamong sugat sa ulo at katawan. Baka sa lungkot at takot sa mukha ni Lola. Napasinghap naman ako sa sinabi ni Lola. Binalot ng takot at pangambang dibdib ko. Sobrang kinakabahan ako sa anumang magiging resulta ng operasyon ni Vincent. Lord, iligtas mo po siya, sana ang asawa ko. Ikaw na pong bahala sa kanya. Sana iligtas sa panganib si Vincent. Nag-aalala na ako dahil nasa ICU pa rin si Vincent. Hindi pa rin nagigising at mukhang panibagong surgery na naman daw ang isasagawa sa kanya. Delikado raw kasi ulo ang napuruhan. Baka magkakos ng coma o kaya ikamatay niya. Naka-intubate raw ito at binabantayan ng tibok ng puso at ang pressure sa utak niya. Naluluha na naman ako sa kalagayan ng asawa ko. Kung hindi lang ako buntis, baka sinugod ko na sa kulungan ng gagong si Clarence at pinagpapalurin ito gaya ng ginawa niya kay Vincent. Buisit siya. Galit kong sambit. Naluluha na naman ako. Pati ang mga bata nalulungkot na rin dahil hindi pa nila nakikita ang ama nila. Ngayon ay nagmamakaawa ko na sumama sa ospital. Pumayag naman si Lolo. Kaya 3 kami ni na Lola na nagtungo sa ospital. Naiwan dito ang mga bata kasama si KitKat na ngayon ay nakauwi na rin. May lungkot ang mga mata pero mukhang maaliwalas ang aura. Dahil siguro nakita niya ng kasintahan niya. Che, sana lahat masaya. Nakainom na ako ng vitamins ko at yung gamot para hindi ako mahilot masuka. Pagdating namin sa ospital, kaagad kaming dinala ng nurse sa 2nd floor kung saan nandoon ang ICU. Paumanhin po pero bawal na po munang pumasok sa loob. Sa ngayon po ay hanggang tingin na lang po muna tayo sa salamin. Saad ng nurse. Lumapit siya kaagad sa makapal na salamin. Mula dito itanaw niya ang asawa niya na halos hindi ko na makilala dahil siya nakalagay na tubo sa bibig at mga wire na nakakabit sa braso at dibdib. Sa tabi ng kami nandun ang monitor na patuloy na tumutunog habang tinitignan ko siya para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Tahimik akong lumuluha habang naawa ko nakatitig kay Vincent. Gusto kong sumugod papasok sa loob para mahawakan ko siya sa kamay. Iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa sa loob. Kaso mahigpit ang bantay ng mga nurse. Ayaw nila akong papasukin kaya wala akong nagawa kundi ang tahimik na nakatingin kay Vincent. Lola, may pag-asa pa ba na mabubuhay si Vincent?
Halos pabulong kong tanong kay Lola. Napahawak siya sa dibdib niya na parang doon niya pinipigilan ng sakit at takot na gustong kumawala sa anumang mangyayari kay Vincent. Siyempre, meron iha. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang mawalan kaagad ng pag-asa dahil alam kong lumalaban siya. Manalangin tayo para sa kaligtasan ni Vincent. Malumani na sagot ni Lola. Masakit para sa akin bilang lolo niya na makita ko sa ganyang kalagayan ng apo ko. Mas masakit pa lalong nararamdaman ko dahil wala man lang pakialam ang magulang ng magkapatid na yan. Huminga ng malalim si Lolo na parang kay bigat ang dinadala ng dibdib niya. Kawawa naman ang asawa ko at ang kapatid niya dahil sa kawalang pakialam ng mga magulang nila. Sad ko. Napaluha na naman ako habang nakatingin sa kanya mula sa loob. Sumikip na naman ang dibdib ko. Gusto ko talaga siyang lapitan kahit na sandali lang. Kaya lumapit ako sa isang nurse. Hello nurse, pakiusap sana payagan niya kung pumasok kahit na sandali lang sa loob. Gusto ko lang makita sa malapitan ng asawa ko. Pakiusap ko. Teka lang ma'am, kakausapin kong doktor, sabi ng nurse. Maya-maya ay may dumating na isang doktor. Panalangin ko na sana payagan ako ng doktor na pumasok sa loob. Kahit na minuto lang, masilayan ko lang ng maayos ang asawa ko, ayos na ako. Ayoko nasa salamin lang ako't nakatingin sa kanya na parang pinaglalayo kami sa pagitan ng buhay at kamatayan. Natakot akong bigla. Lumapit agad ako sa doktor. Dok, please, pakiusap sana payagan niyo kung pumasok sa loob kahit na sandali lang. Gusto ko lang masilayan ng asawa ko, Dok. Nagmamakaawa kong tanong. Tumingin na muna ang doktor sa nurse at kay lolo at lola bago siya tumango at sa pakiusap kong pumasok sa loob. Paalala ko lang na nasa critical monitoring siya. Kaya dapat mabilis lang, bawal hawakan ang lahat ng nasa loob pati siya at bawal galawin ang kama niya. Paalala ng doktor. May pinasuot sa kanyang puting gown, mask at gloves bago siya pinapasok sa loob ng ICU. Nang makapasok na siya sa loob, mas lalo siyang nasaktan na halos gumuhong mundo niya sa nakitang itsura ni Vincent. Ang dami rin niyang pasa sa mukha at mga kamay. May nakalagay na tubo sa bibig na nakakonekta sa makinang tumutulong na mabuhay pa ang pasyente. Ang bawat tunog ng monitor ay parang saksak sa dibdib ko sa sakit. Mahal, nandito na ako. Huwag kang bibitaw ha. Lalaban ka para sa amin ng mga anak mo. May paparating na rin tayong bagong miyembro ng pamilya. Kaya kailangan na lumaban ka. Dahil lalaban ako para sa'yo. Sunod-sunod na luha na naman ang namalisbis sa aking pisngi. Marami pa akong sasabihin na kinailangan ko nang lumabas sa loob. Isang sulya pa bago ako tumalikod. Mabigat ang bawat takbang ko na parang ayaw ko nang lumabas pa at samahan na lang siya dito sa loob hanggang sa gumaling siya.